God bless us all po. Mayroong mabuting balita ang Panginoon kung saan inahayag sa Ephesians 2:8-9 ating pong babasahin. At ito po, kanyang sinasaad sa kanyang kabutihan, sa kanyang biyaya. At ating pong babasahin, nandito po. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of work, lest any man should boast. Ang kabutihan ng Panginoon, nung tayo nangaligtas sa kanyang biyaya, tayo nakatanggap by His grace. So walang sino man sa atin ang pwedeng magmalaki sa ating mabuting gawa. Kung walang tinapos ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, wala tayong pananampalataya na ating maibabahagi sa ating mga kapatid na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. At sa biyayang yun, sinasabi, by His grace, sa kanyang biyaya, tayo nagkaroon ng pananampalataya through faith. So, may mga nagsasabi, may mga kontra na kasalutan dito na kung saan sinasabi, hindi mo na daw kailangan gumawa ng mabuti pagkat ligtas ka na sa biyaya. Kaya ka makakagawa ng mabuti dahil sa pamamagitan ng biyayang pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, na kung saan nagbubunga ang iyong pananampalataya, yung bunga ng banal na spirito. At nasusulat din naman doon sa ating banal na aklat na kung saan sinasabi ang hindi magpatuloy sa akin at hindi nakaugnay sa aking sanga ay nililinis ng aking Ama, at ang namumunga ay ang nagpapatuloy ay kanyang pinagbubunga. So ganun din naman tayo sa ating pananampalataya na kung saan tayo, kung nagpapatuloy tayo, tayo magbubunga ng magbubunga pagkat wala sa Panginoon ay walang saysay, walang halaga, pagkat ang biyayang pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay mabigyan tayo ng linaw na kung saan tayo hindi mapapagod sa paggawa ng mabuti pag nananahan sa atin ng biyaya na kaloob ng Panginoon, ang kaligtasan. Na kung saan may iba sinasabi na kailangan ng gawang mabuti. Opo, kailangan po ng gawang mabuti, pero kailangan mo muna pong makatanggap. Kilalanin mo muna po ang tinapos ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kasi kung nandun lang tayo sa purong gawang mabuti at wala puso at hindi dinadakila ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang biyaya, nakikita mo ang iyong sarili at mahirap po yun at magkakaroon po ng pagkaligaw. Kumbaga, nagiging ano ka na sa iyong sarili. Masyado ka ng nagkakaroon ka na ng pagmamataas. At kailangan po natin na magkaroon ng patuloy na ugnayan sa Panginoon upang tayo hindi mapunta doon sa bagay na pagkaligaw sa hindi mabuti. Kasi ang kabutihan ng Panginoon bibigay sa atin palagi ng kapayapaan sa patuloy na pakikinig at pagpupurit, panalangin. Ang panalangin madalas kailangan po nating
gawin paggising sa umaga, bago matulog. Pagkat nga, sabi ko nga kanina, ang wala sa akin ay inihiwalay. Kumbaga, nawawalan, hindi magbubunga. So, kailangan nating magpatuloy at lumapit sa Panginoon, manalangin, maguri. At atin pong gawin ito kasi ang sanlibutan ito, maraming binibigay ng mga negatibong kaisipan sa atin. Ika'y mapuot pagkat may ginawang masama ang iyong kapatid sa iyo. Hindi po ito mabuti. Kailangan po nating magpatawad. At sabi nga ng Panginoon, patawarin natin siya ng 77 beses, masigit pa. At mahirap po ito, pero dahil nga ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sabi niya nga, Ama, patawarin po sila, hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. At ganun din naman tayo, napakahirap sa atin na nandun yung Panginoon, hirap na hirap din sa dun sa sitwasyon na yun, yung katawan niya, yung pag-iisip niya, lahat yung bigat ng ating mga kasalanan. Pero siya ay naging kasalanan upang tayo'y magkaroon ng kapatawaran sa Ama. At ganun din naman tayo sa ating mga kapatid. Kailangan matuto tayong magkaroon ng pagpapatawad. Napakasarap pong matulog sa gabi kung ikaw ay may pagpapatawad sa nakagawa ng masama sa iyo. At ang paggawa ng mabuti, nag-uumpisa po sa pagpapatawad. Kailangan mo nang magkaroon ng pagpapatawad sa nakasama sa iyo, nakagawa ng hindi mabuti, upang makapagpatuloy ka sa nais ng Panginoon na iyong ipakilala na ang kanyang gawa ay mabuti, na ang Diyos ay pag-ibig at tapat. At wag po nating sukuan kung ano man po ang dalahin natin sa buhay. Kung yan man ay sa ating sa relasyon, sa ating asawa, pamilya, magkaroon pa rin tayo ng positibo na pag-iisip sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia, sa patuloy na panalangin, pagpupuri, at sa pagtatapos ng araw, magpasalamat sa kanyang kabutihan, pagkat ang Panginoon po ay napakabuti. Walang ginawang masama ang Panginoon sa mga bagay na masamang nangyayari sa atin. Oo, merong minsan nasisisi natin ng Panginoon, Lord, bakit niyo inallow tong bagay na to? Bakit ako nasaktan? Bakit ako natanggal sa trabaho? Ba't may sakit ako? Kung ating pong babasahin sa Biblia, minsan ito'y bunga ng ating mga kasalanan. Hindi tayo nagkaroon ng paghingi ng tawad or paulit-ulit na lang. Pamilya ko, nagkaroon ng broken family. Hanggang sa akin, ganun din, broken family rin ako. Nagkahiwalay kami ng mister ko, ng asawa ko. Paulit-ulit na cycle. Pero yan po yun na kailangan nyo pong, yun nga po, sabi nga doon ni Nicodemus, nagtanong siya sa Panginoon, Panginoon, hindi po namin maintindihan, kailangan ba namin ipanganak muli sa tiyan upang kami isilang muli? At sabi nga ng Panginoon, you shall be born again. You cannot inherit the kingdom of God unless you shall be born again. So, ibig sabihin po nun, yung nangyayari sa ating paulit-ulit broken family, pamilya na laging nalululong sa sugal. Hindi po ito natural. Ito po yung mga generous